Napausal si Redentor ng pasasalamat sa napakagandang balita. Kung ilang ulit pa niyang binalik-balikan ang mensahe ni Carlo. Paulit-ulit binasa upang masigurong hindi na mamalikmata lang. At nang tuluyan iyong maproseso ng isip, naluha siya sa sobrang saya. Kinausap niya agad ang kasamahang makakarelyebo. Magre-report siya sa publishing company gaya ng sinabi sa telegramang dumating. Habang papalapit ang sinasakyan ni Redentor sa publishing company, ay nanlalamig na ang kanyang mga kamay. At nang makapasok at paupuin sa linya ng mga upuan sa labas ng mismong opisina, ay waring tinatambol ang dibdib niya sa tensyong nararamdaman. Pinagpapawisan siya ng malapot habang hinihintay matawag ang pangalan niya. Ilang ulit na siyang naglabas-masok sa CR dahil sa matinding kaba. Hindi naman nakapagtataka dahil ilang litro na yatang tubig ang nainom niya. Daig pa niya ang buntis na magpapa-ultrasound sa dami ng fluids na pumasok sa pantog niya. Ilang sandali pa, tinawag na ang pangalan niya. Mr. Redentor Romualdez, please, you may come in. Sabi ng magandang babaeng sumilip sa pinto. Tumayo siya at bago tuluyang pumasok ay sumagap muna ng hangin at marahang ibinuga at saka pa simpleng nag-sign of the cross. Congratulations, Mr. Romualdez! Bungad agad ng nakangiting lalaking dinatnan niya sa loob. Marami itong sinabi, ngunit hindi niya maintindihan lahat dahil pakiramdam niya may mga dagang naghahabulan sa dibdib niya at may mga agilang nagliliparan sa sikmura niya. Ang tanging malinaw at naintindihan niya ay ang sinabi nitong ang kwento niya ang napili ng kumpanya para isang libro at i-publish. Interesado rin ang publisher sa iba pa niyang kwento kaya pinapasubmit sa kanya sa lalong madaling panahon. Ang magugustuhan daw ay ipapublish din. Halos maglak ang mga panga niya sa sobrang tuwa, sa sobrang excitement. Hindi niya masyadong pinagtuunan ng pansin ang halagang ibabayad sa kanyang obra at sa mapipili pa. Umaapaw ang tuwa sa puso niya. Matutupad na ang pangarap niyang maisalin sa libro ang mga kwento niya, ang makitang nakadisplay na sa mga bookstore. Hindi niya rin inaasahan ang halagang matatanggap at tatanggapin pa. Kapag nag-click sa merkado ang mga obra niya at ilan pang benepisyo ayon sa kontratang pinipirmahan niya, lalo na ang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga kausap. Parang nakalutang ang mga paa niya habang naglalakad palabas sa building ng publishing company. Hawak na ang mga ebidensyang nagpapatunay sa naabot na pangarap ay hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi na niya namalayan ang pagpatak ng luha. Napangiti siya at saka naiiling iyong pinahid. Dumaan siya sa simbahan at nagpasalamat bago tuluyang umuwi. Tuwang-tuwa din si Carlo sa balitang uwi niya. Tumakbo ito patungo sa puntod ng lolo't lola nila. Natatawa niya itong sinundan. Lola! Lola! Sisikat na si Redentor. Magiging libro na ang mga kwento niya. Ipapublish na ng pinakasikat na publishing company.
Nagkakandaiyak nitong balita sa yumaong abuela at saka nagbigay ng puwang na madadaanan para makatayo siya sa harapan. Sa wakas, napansin na ang kwento ko. Yung lagi mong binabasa, yung paborito mo. Hindi na napigilan ni Redentor ang maiyak. Sa imahinasyo'y nakikita ang nakangiting mukha ni Lola Masyang, ang pagtango habang pumapalakpak. Tuwang-tuwa, bilib na bilib sa kanya. Nagkaroon ng mahinang tunog ang pag-iyak niya. Naramdaman niyang tumabi na si Carlo sa kanya. Inakbayan siya, umiiyak din. At nang magkatinginan, magkasabay silang natawa. Iyak-tawa ang nangyari habang kinakausap ang puntod ng lola nila at ng lolong sa picture at kwento lang nila nakilala. Nang walang ano-ano'y bigla silang natigilan. Animo may anghel na dumaan. Sandaling nabalot ng katahimikan. Pagkaraay, nagkatinginan. Pareho nilang naalala ang malaking puno sa gitna ng gubat. Sa dami ng mga nangyari sa kanila mula nang makabalik mula sa kasal ni Goryo, ay nawala na iyon sa isip nila. Hindi na rin sila nakabalik para tignan kung nawala ba ang alay nila, kung tinanggap ba ng puno gaya ng sinabi ni Goryo. Tila may bikig sa mga lalamunan. Pareho silang hindi nakapagsalita. Halos magkasabay pa silang napanganga kasunod ng marahang pagtango. Parehong naisip na siguro'y tinanggap nga ang alay nila, na totoo nga ang mahiwagang puno sa gitna ng gubat. Napansin na ang kwento ni Redentor. Pumasa at mapapublish na. Nabigyan na ng break ang isa sa kanila. Gaya ni Goryo, ibinigay nga ng mahiwagang puno ang hiling nila. Napayuko si Redentor. Inihila mo sa mukha ang mga palad at saka inilapat sa nicho ang mga kamay. Napansin ni Carlo ang malungkot na anyo ni Redentor. Anong iniisip mo? Tanong nito kay Redentor. Paano kung totoo yung sinabi mo? Nakaluluwa ang kapalit ng hiling na nagkakatotoo. Baka kaya namatay si Lola dahil... Nangingilabot na tanong ni Redentor. Hindi siguro. Matanda na si Lola at saka may sakit. Natural ang pagkamatay niya. Walang kinalaman dun ang hiling natin sa puno. Maagap na sagot ni Carlo para ipayapa ang loob ni Redentor. Kahit ang totoo, iyon din ang pumasok sa isip niya. Gumapang man ang kilabot sa buo niyang katawan ay hindi siya nagpahalata. Mabilis niyang itinaboy ang nararamdaman. Ayaw niyang panghinaan ng loob ang kaibigan, lalo na ang makonsensya. Kabisado niya si Redentor. Alam niyang nagkukunwari lang itong natanggap na ang pagkamatay ng lola nila. Madalas niya itong makitang umiiyak habang tinitignan ang litrato ng kanilang lola. Bagaman ngumingiti, matamlay at laging nakatanaw sa kawalan. Ngayon na lang uli ito sumigla. Ngayon pa lang uli nagkaroon ng ningning ang mga mata. Walang kinalaman ang hiniling nila sa puno sa pagkamatay ng lola nila. Yan ang gusto niyang isipin ni Redentor at isaksak din sa isip niya.
Pumalo ang unang kwento ni Redentor. Naubos agad ang lahat ng kopya sa mga sikat na bookstore. Dahil marami pa ang gustong bumili ay muli pang naglabas ng maraming kopya ang kumpanya. Muling naubos ang mga iyon. Dahil sa magandang marketing strategy at pag-aalaga sa kanya ng publishing company, idagdag pa ang angking karisma. Nagkaroon siya ng grupo ng mga tagahanga. Dahil na rin sa hiling ng mga ito, naging laman siya ng mga mall para sa book signing. Matyagang pumipila ang mga tagahanga niya para makapagpa-picture. Ang karamihan sa mga ito ay may mga regalo pang dala para sa kanya. Ang sumunod niyang kwento ay naging hit na naman. Libo-libong kopya ang madaling naubos, habang ang una niyang obra ay gagawin ng pelikula kung saan ang mga sikat at dekalibring artista ang magsisiganap. Lalong dumami ang tagahanga niya. Ang bawat librong isulat niya ay tinangkilik sa loob at labas ng bansa. Dumagsa ang mga offer sa kanya. Halos karamihan ay ginagawang pelikula o kaya'y teleseryeng sinusubaybayan din ng mga tagahanga. Lalo pangat may mga eksena pang kasama siya. Ang mga obra niya ay umani ng mga papuri. Nakakuha ng maraming awards pati sa ibang bansa. Sa kabila ng kasikatan, nanatili siyang mapagkumbaba. Ang mga paay na natiling nakasayad sa lupa at sa lahat ng biyayang natatanggap, kasama niya si Carlo. Sa hirap at kasaganaan, ang tagumpay niya ay tagumpay din nito. Nakabili si Redentor ng bahay at lupa malapit sa sementeryo na dati nilang tinitirahan. Ang bagong caretaker na ang pinatira nila sa bahay ng kanilang lola kasama ang pamilya nito. Nagtayo sila ni Carlo ng negosyo. Tinulungan sila ng kababata nilang manager para makapag-franchise ng ihawan. Kinuha nilang trabahador sa kitchen si Dodong at ang ilang bataan nito. Laking pasalamat ng mga ito dahil kahit walang pinag-aralan at may negatibong imahe noong kabataan ay pinagkatiwalaan pa rin nila at binigyan ng marangal na pagkakakitaan. May tinutulungan din silang bahay ampunan sa pagtulong sa mga nangangailangan para na rin silang nakaganti sa kanilang Lola Masyang. Alam nilang masaya ang lola nila saan man ito naroroon.